para sa ating lahat at sa mga tagapakinig sa napakalakas na himpilang panghimpapawid, ang 88.5 Say Radio. Ako si Teacher Lilibet R. Bukor mula sa Mabini Central Elementary School. Isa ako sa mga kasama ninyo sa pag-aaral sa asignaturang Filipino sa unang baitang sa ikalawang quarter. At syempre, para maging kumpleto ang talakayang ito, narito ang isa ko pang kasama. Magandang araw, Teacher Beth. Magandang araw sa ating lahat. Isang pagpupugay at pagbibigay galang sa ating mga kinatawan sa Department of Education, Division of Davao de Oro, sa mga bumubuo sa programang G-Eskwela, dito sa radyo Siguradong Linaw, Siguradong Kuyaw, 88.5 J Radio. Ang impilang nagiging tulay kaalaman sa ating mga mag-aaral sa pangkalahatang mamamayan sa probinsya ng Davao de Oro. Mula sa Mapawa Central Elementary School District, Maragusan, ako si Teacher Glenda Calon Cambunga. Kami ang iyong magiging lingkod kaalaman sa aralin ito. Isang malaking karangalan para sa amin ang makapagbahagi sa inyo sa unang aralin sa quarter 2 sa Filipino. Ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma, tula, at tekstong pang-impormasyon. Tama, Teacher Beth. Bago ang lahat, sundin at gawin ninyo ang ilang mga alituntunin habang nagkakaroon tayo ng talakayan. Narito ang mga alituntunin sa panghimpapawid na pag-aaral. Una, ihanda ang mga kagamitan tulad ng module sa pagkatuto at lapis. Pangalawa, pumuwisto sa isang maayos, tahimik at komportableng lugar sa loob ng inyong tahanan. Pangatlo, makinig at gawin ang mga nakaatas na mga gawain sa loob ng aralin. O ano mga bata, naihanda na ba ninyo ang inyong mga kagamitan? Nasa komportableng lugar na ba kayo? Magaling! Kung gayon, handa na ba kayong makinig? Alam ba ninyo na ang module natin sa Filipino na siyang pag-aaralan natin ngayon ay katulad din sa mga module sa iba't ibang asignatura na siyang napag-aaralan na ninyo? Ibig sabihin, naglalaman ito ng iba't ibang bahagi na tumutukoy sa mga gawaing pagkatuto. Kaya, tara na at sisimulan na natin. Sige mga bata, tingnan ninyo ang iyong module sa pagkatuto. Ano ang pamagat nito? Tama! Ang nakasulat sa harapang bahagi ng inyong module ay Filipino 1, ikalawang markahan, Module 1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma, tula, at tekstong pang-impormasyon. Ibig sabihin, napapaloob sa module na ito ang mga aralin tungkol sa pagsagot sa mga tanong batay sa mapapakinggang pabula. Ibuklat ang inyong mga module sa pagkatuto sa pahina 1 o Lesson 1. Pagsagot sa mga tanong mula sa napakinggang pabula na may icon na alamin. Alamin natin mga bata, ang module na ito ay tumutugon sa pagsagot ng mga mag-aaral sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tula, tugma, at tekstong pang-impormasyon. Pagkatapos ng mga gawain sa module na ito, ikaw ay inaasahang makasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tula, tugma, at tekstong pang-impormasyon. Una, sino ang mga bida sa kwento? Uulitin ko, sino ang mga bida sa kwento? Pangalawa, ano ang gustong kainin ni Mika? Uulitin ko, ano ang gustong kainin ni Mika? Pangatlo, ano naman ang paborito ni Karina? Uulitin ko, ano naman ang paborito ni Karina? Pang-apat, ano ang nangyari sa ngipin ni Mika? Uulitin ko, ano ang nangyari sa ngipin ni Mika? Pang-lima, bakit kaya nasira ang ngipin ni Mika? Uulitin ko, bakit kaya nasira ang ngipin ni Mika? O, handa na ba kayong makinig? Okay, sabayan ninyo ako. Si Mika at Karina ay magkaibigan. Mahilig sa candy si Mika. Si Karina naman ay gustong-gusto ang nilagang kamote. Isang araw, biglang sumakit ang ngipin ni Mika. Nako, may sira na ang iyong ngipin, Mika, sabi ni Karina. Mula noon,
iniwasan na ni Mika ang pagkain ng candy. Oh, nagustuhan na ba ninyo ang kwento? Sige, sagutin na natin ang mga katanungan. Una, sino ang mga bida sa kwento? Tama, sina Mika at Karina ang mga bida sa kwento. Pangalawa, ano ang gustong kainin ni Mika? Tama, candy ang gustong kainin ni Mika. Pangatlo, ano naman ang paborito ni Karina? Tama, nilagang kamuti ang paborito ni Karina. Pang-apat, ano ang nangyari kay Mika? Tama, biglang sumakit ang kanyang ngipin. Pang-lima, bakit kaya nasira ang ngipin ni Mika? Tama, dahil mahilig siyang kumain ng candy. Ang gagaling ninyo mga bata, talagang nakikinig kayo. Kumusta ang inyong naunang gawain? Nasasagot mo ba ang mga katanungang ibinigay ni Teacher Beth? Base sa kwento ni Mika at Karina na inyong napapakinggan? Kung nasasagot mo ng tama ang lahat na katanungan, ay magaling. Kung hindi, ay huwag mag-alala dahil ipagpatuloy pa natin ang ating aralin. Pero bago tayo magpatuloy sa talakayan, balikan at bigyang kasagutan muna natin ang mga sumusunod na mga katanungan. Narito ang katanungan. Anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit sa pakikinig? Tama! Tainga. Ang tainga ay siyang ginagamit sa pakikinig. Ang galing ng mga bata. Meron ba kayong tainga? Ang galing! Pangalawang tanong. Ano ang maaaring gawin para masagot ang mga tanong tungkol sa kwento? Tama! Makinig ng mabuti at unawain ang detalye. Hello mga bata, andyan pa ba kayo? Magaling! Ngayon, dumako na naman tayo sa ikatlong pahina ng inyong module. Tuklasin kung paano ang pagsagot sa mga katanungan mula sa tulang ating babasahin ngayon. Pero bago ang lahat, maitatanong muna ako. Nakakita na ba kayo ng manok? Ano ang tunog ng manok? Tama! Ano ang iyong nakikita? Tama, manok. Saan madalas makikita ang manok? Tama pa rin, sa pugad. Ano ang maaaring gawin sa itlog ng manok? Tama, iluto at kainin. Bago ko basahin ang tula sa inyo, kailangan munang maintindihan mo ang salitang galak at dulot kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng galak ay masaya o natutuwa. Uulitin ko, natutuwa o masaya. Maari mo bang ipakita sa akin ang iyong mukha na may galak at tuwa? Magaling! Ang salitang dulot naman ay pagbibigay o nagbibigay. Ngayon, alam na ninyo ang ibig sabihin ng salitang dulot at galak. Pakinggan ninyo ang tulang aking babasahin. Ito ay pinamagatang Simulak na nasa ikalimang pahina ng inyong module. Makinig ng mabuti at nang masagot ang mga tanong mamaya. Simulak. Putak, putak, putak. Sabi ni Mulak, alagang manok, nasa umagay itlog ang dulot. Putak, putak, putak. Pangalawang araw na pangingitlog ni Mulak at tila siya ay galak na galak. Putak, putak, putak. Mga kaibigan, haya na ang aking itlog. Kainin ninyo at nang kayo ay maging malusog. Nagustuhan niyo ba ang tula? Suriin natin ang inyong kakayahan sa pakikinig. Sagutin na natin ang mga tanong na nasa ika-6 na pahina ng inyong module. Una, ano ang pamagat ng tula?
Tama, simulak. Pangalawa, sino ang pumuputak sa umaga? Tama, simulak pa rin. Pangatlo, bakit pumuputak simulak? Tama, siya ay nangingitlog. Pang-apat, ano ang nararamdaman ni Mulak habang dulot niya ang kanyang itlog? Tama, siya ay galak na galak. Panglima, para kanino ang mga itlog ni Mulak? Tama, para sa mga kaibigan. Ano ang magandang maidudulot sa iyong katawan kapag kumain ka ng itlog? Magaling, ikaw ay lulusog. Mga bata, huwag kayong aalis. Tayo ay magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Magbabalik ang ating aralin sa Filipino 1. Kami pa rin ang inyong mga lingkod kaalaman sa aralin ito. Kumusta na mga bata? Ang galing! Nasasagot ninyo ang mga katanungan sa tula. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, pagyamanin natin ang iyong kaalaman. Handa na ba kayo para sa susunod nating gawain? Magaling! Kung gayon, sabay natin buklatin ang ating mga module sa susunod na pahina, ang pahina 7. O nabuksan na ba ang mga module mga bata sa pahina 7? Ano ang nababasa ninyo sa pahina 7? Tama, ito ay mga bugtong. Sa puntong ito, tayo ay magbugtungan mga bata. Babasahin ko ang bawat bugtong at ibibigay ninyo ng pasalita ang mga kasagutan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng bugtong. Ang bugtong ay isang pahulaan o patuturan. Ito ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Hulaan mo sagot ko. Narito ang mga hula o sagot sa ating mga pahulaan na ibibigay ko sa inyo ngayon. Ito ay sina aso, bibe, pusa, gagamba, kuto, bubuyog, lamok, at manok. Elepante at ulan. Narito ang mga bugtong mga bata. Unang bugtong. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Pangalawa. Matanda na ang nuno, hindi pa naliligo. Matanda na ang nuno, hindi pa naliligo. Pangatlo. Kay liit pa ni Nining, marunong nang kuminding. Kay liit pa ni Nining, marunong nang kuminding. Pang-apat. Dala mo siya, pero kinakain kanya. Dala mo siya, pero kinakain kanya. Pang-lima. Kung kailan tahimik, saka nang bubuiset. Kung saan o kung kailan tahimik, saka nang bubuiset. Pang-anim. Bata pa si Nene, marunong nang manahi. Bata pa si Nene, marunong nang manahi. Pang-pito. Heto,
heto na si Lilong, bubulong-bulong. Heto na si Lilong, bubulong-bulong. Pangwalo, tag-ulan o tag-araw, hanggang tuhod ang salawal. Tag-ulan at tag-araw, putot ang salawal. Uulitin ko, tag-ulan o tag-araw, hanggang tuhod ang salawal. Tag-ulan at tag-araw, putot ang salawal. Pangsiyam, baston ng kapitan, hindi mahawakan. Baston ng kapitan, hindi mahawakan. Pangsampo ang huling bugtong natin. Anong hayop ang dalawa ang buntot? Anong hayop ang dalawa ang buntot? O mga bata, nasasagot ba ninyo ang mga bugtong natin? Narito ang mga sagot sa ating bugtungan. Una, aso. Pangalawang sagot, pusa. Pangatlo, bibe. Pang-apat, kuto. Panglima, lamok. Pang-anim, gagamba. Pang-pito, bubuyog. 8, manok. 9, ulan. At ang sagot sa pang-10 na tong bugtong ay elepante. O, kumusta mga bata? Nakakuha ba kayo ng 10? Ang galing! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kaya dapat natin isa-isip na ang pakikinig at pag-intindi sa buong detalye ng pabula, tula o tugma ay napakahalaga upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Kaya habang nagbabasa ang guro, dapat makinig ng mabuti at iwasan ang pakipagkwentuhan sa katabi. Napakagaling ninyo sa bugtungan mga bata. Ngayon, titingnan ko kung marunong kayong makinig at umunawa ng isang kwento. Dumako tayo sa isa pang gawain, ang tayahin, na nasa 9 hanggang 11 pahina. Sabay nating babasahin ang isang pabula. Tulad ng nakasanayan na natin, para masagot ang mga tanong, kailangang makinig at unawain ang mga pahayag. Nakakita na ba kayo ng kwago? Manok? Daga? Aso? Ano ang tawag sa kanila? Tama, sila ay mga hayop. Sa kwento natin ngayon, sila ang ating pag-uusapan. Sabayan ninyo ako sa pagbasa ng isang kwentong pinamagatang Natuturing. Matalino si Haring Kwago. Siya ang nagpapayo sa mga hayop sa gubat. Kailangang magtayo tayo ng paaralan dito sa gubat, wika niya isang araw. Tama po ang naisip ninyo, Haring Kwago. Nais ko pong matutong bumasa ang sisiw ko, ayon kay Inang Manok. Dapat din pong matutong bumilang ang mga anak namin, dagdag ni Amang Daga. Nagkaroon nga ng paaralan ang mga hayop sa gubat. Magaling na guro si Haring Kwago. Ang anak ng bawat hayop ay natuto maliban sa anak ni Kuneho. Ano ba ang magagawa sa akin ng pagbabasa at pagbibilang? Nag-aaksaya lamang ako ng panahon, ang sabi ni Kuneho Liit. Kaya habang nag-aaral ang ibang hayop, si Kunehong Liit naman ay naglalaro sa parang. Araw-araw ay ganito ang ginagawa niya. Sa may tarangkahan ng bakuran, hindi nabasa ni Kunehong Liit ang nakasulat na babala. Mag-ingat sa aso. Nagsimula siyang kumain ng karot. Maya-maya ay narinig niya ang grrr, grrr. Nang lumingon siya, ay nakita niya ang pagkalaki-laking aso. Handa na ito upang kagatin siya. Sa malaking takot ay tinalo ni Kunehong Liit ang mataas na bakod. Nanginginig pa siya sa takot nang madaanan siya ng mga kaibigan na galing sa paaralan ni Haring Kwago. Ano ang nangyari sa iyo, Kuneho Liit? Tanong nila. Hinabol ako ng malaking aso riyan, sagot ni Kunehong Liit. Hindi mo ba nabasa ang nakasulat sa may tarangkahan? Sinasabi roon na mag-ingat sa aso, paliwanag ni Kuting. Napahiya si Kuneho Liit. Mula noon, hindi na lumiban sa pagpasok si Kuneho Liit.
Naging magaling siya sa pagbasa. Kumusta mga bata? Nagustuhan ba ninyo ang kwento ni Teacher Beth? Ang husay. Kasing husay kayo ni Kunihong Liit. Madali kayong matuto. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong batay sa pabulang inyong napapakinggan. Buklatin ang pahina 11 hanggang 12 at sabay nating sasagutin ang mga katanungan. Gawin ito sa inyong module. Narito ang panuto. Sagutin ang mga tanong sa ibaba batay sa pabulang na tuturin. Bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong module. Unang tanong. Ano ang pamagat sa pabulang na pakinggan? A. Natuturin. B. Nagsaya rin. C. Natulog din. Unang tanong. Ano ang pamagat ng pabulang na pakinggan? A. Natuturin. B. Nagsaya rin. C. Natulog din. Pangalawa. Sino ang hari sa gubat? Sino ang hari sa gubat? A. Si Kumago. B. Si Kuwago. C. Si Digo. Sino ang hari sa gubat? A. Si Kumago. B. Si Kuwago. C. Si Digo. Pangatlong katanungan. Ano ang sinasabi ng hari na dapat nilang ipatayo? Ano ang sinasabi ng hari na dapat nilang ipatayo? A. Ospital. B. Paaralan. C. Bahay. Ano ang sinasabi ng hari na dapat nilang ipatayo? A. Ospital. B. Paaralan. C. Bahay. Pang-apat. Sino ang hayop na ayaw pumasok? Sino ang hayop na ayaw pumasok? A. Kunihong liit. B. Kuwago. C. Inahing manok. Sino ang hayop na ayaw pumasok? A. Kunihong liit. B. Kuwago. C. Inahing manok. Panglima. Ano ang mga aral na natutunan ni Kunihong Liit sa nangyari sa kanya? Ano ang mga aral na natutuhan ni Kunihong Liit sa nangyari sa kanya? Posibleng natutunan ni Kunihong Liit na walang mabuting dulot ang pagliban sa klase. Mag-aaral lang mabuti para maging mahusay sa pagbasa at nakakahiya ang di marunong magbasa. Ang husay ninyo mga bata. Natapos na natin ang buong aralin sa inyong unang module. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, magtatanong ako sa inyo. Ano ang napag-aralan natin ngayon? Tama. Tungkol sa pagsagot sa mga tanong batay sa napakinggang pabula, tugma, tula, at tekstong pang-impormasyon. Ang galing ninyo mga bata. Ano ang dapat gawin upang masagot ang mga katanungan mula sa mga pahayag? Tumpak, dapat makinig at unawain ang pahayag na napakinggan. Ang husay ninyo mga bata. Ang pakikinig at pag-intindi sa buong detalye ng pabula, tula o tugma ay napakahalaga upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Congrats mga bata! Sadya ang husay ninyo. Lahat ng mga gawain ay nagawa ninyong sagutin. At para sa pagpapalago ng inyong kaalaman, mayroon kayong karagdagang gawain. Maghanda ng isang tula at ibabahagi ito sa susunod nating talakayan. Sa puntong ito, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo mga bata. Naway makabuluhan ang ating talakayang panghimpapawid sa unang aralan natin sa Pilipino. Sa ating mga nakasama, sa talakayang ngayon bilang mga gabay sa pagkatuto ng ating mga kabataan, maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Teacher Lilibet R. Gabor, ang inyong lingkod kaalaman sa Filipino 1.
At ako, si Teacher Glenda, ang iyong laging lingkod kaalaman, na taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at partisipasyon sa ating school program on air. Dito sa nag-iisang station ng Davao de Oro. Tandaan, ang pag-aaral na may sapat na kaalaman ay susi sa masaganang kinabukasan. Paalam! Radyo's Eskwela Executive Committee. The school's division superintendent, Eufemia T. Gamutin Cecil 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banians. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.